221 hanggang 225. Biglang tumingkayad si Biran wala pang 10 metro ang layo mula kay Tangwulan, at ang unang spirit ring ay kumikislap sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkatapos ay biglang bumilis ang kanyang katawan, na may kalasag sa harapan, at sumugod patungo kay Tangwulan. Halos sabay na inatake ng tatlong lalaki si Tangwulan. Nang makita iyon, kailangang ituon ang kapangyarihan ng tatlong tao para masira muna ang punto ni Tangwulan. Kahit na si Tangwulan ay mayroon lamang isang spirit ring, ito ay umiral sa loob ng 1,000 taon. Dahil dito, medyo hindi mapalagay si Biran, kaya nang umakyat siya, pumili siya ng target. Sa pagharap sa pag-atake ng tatlong tao ng sabay-sabay, tumigil si Tangwulan. Hindi niya sinubukang umiwas. Sa kanyang bilis, ang pag-atake ng tatlong taong tulad nito ay magiging imposibleng makaiwas. Ang mga baging ay namumulaklak, ang target ay nakatutok kay Wu Yuhan, nakabalot sa kanyang kulog na lobo na katawan, at ang kanyang kanang kamay ay nakausli, na natatakpan ng ginintoang kaliskis. Direkta at makapangyarihang sinunggaban ng Thunderball. Nakaharap sa kalasag sa harap, ang kanyang kaliwang kamay ay tumalon mula sa isang makinang na silver forging martilyo at direktang hinampas ito. Gusto niya talagang labanan ang isa laban sa tatlo. Maging ang mga referee sa entablado ay mukhang tulala. Ang isang one-ring spirit master ay talagang kailangang gumamit ng isang kaaway at tatlo laban sa tatlong kalaban, at ang cultivation base ng lahat ng tatlong kalaban ay mas mahusay kaysa sa kanya. Ang unang nakabangga ay si Wu Yuhan na gumamit ng katawan ni Thunderwolf. Nakaharap sa mga paikot-ikot na baging, walang pakialam si Wu Yuhan. Ang pinaka-natutunan nila sa mga aktwal na klase ng labanan sa Tianhai College ay na kahit anong uri ng kalaban ang kanilang kakaharapin, dapat silang lumaban ng todo. Ang Purple Spirit Ring ni Tangwulan ay nagbigay sa kanila ng magandang visual impact. Bagaman ito ang unang singsing, ang kakayahan ng espiritu ay libu-libong taong gulang. Kaya naman, ginaisang niya ang kanyang pangalawang Spirit Ring nang walang pag-aalinlangan. Isang nakakasilaw na grid ang biglang sumilip sa kanyang katawan. Ang grid ay may diameter na 3 metro, nakatumbas ng pag-angat ng isang protection na takip. Nahulog dito ang asol na pilak na damo at napatalbog ng malakas na agos ng kuryente. Ang katawan ng Thunderwolf ni Wu Yuhan ay nasa ilalim ng proteksyon ng grid na ito, at lumipad ito patungo sa Tangwulan at mabilis na lumapit. Ngunit sa sandaling ito, biglang, ang isa sa mga baging na iyon ay biglang naging ginto, nahulog sa grid at mabilis na lumiit. Hindi lang ito tumalbog, ngunit mabilis nitong sinalo ang grid niya, pinipilit ang grid na lumiit papasok, na naging sanhi ng pagkabuhol-buhol ng katawan ni Wu Yuhan. Sa kabilang banda, ang bow ang kidlat na inilabas ni Lei Jun ay nakarating na rin kay Tangwulan. Ang kanang kamay ni Tangwulan na natatakpan ng gininto ang kaliskis ay biglang lumaki at naging kuko ng gintong dragon. Bigla niya itong hinawakan at isinara. Ang kulog at kidlat na bola ay kumikinang sa lahat ng direksyon, ngunit maaari lamang itong kumalat mula sa agwat sa pagitan ng mga gintong kuko ng dragon, at ang lahat ng kapangyarihan ng kulog at kidlat ay naharang ng makapangyarihang mga kuko at kaliskis ng dragon. Bang! Ang Thousand Forge Heavy Silver Hammer ay hamampas ng malakas sa kalasag na sumusugod mula sa harapan. Iron Wave Shield, ito ang martial soul ni Biran. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang Iron Wave Shield ay nagtataglay ng kakayahang kumaway sa mga layer sa labanan. Ang unang espiritong kakayahan na inilunsad niya ay Iron Wave Strike, na pinagsasama ang opensa at depensa. Nagkataon lang na kapag tinamaan siya ng kanyang bakal na alon ay sunod-sunod na bumubulusok ang tatlong sapin ng kapangyarihan, namumulaklak ng sunod-sunod. Gayunpaman, ang Thousand Forging Silver Hammer na kanyang hinarap ay may espesyal na epekto ng stackang hammers, at ang isang hit ay katumbas ng tatlong pag-atake. Sa sandali ng banggaan, parehong nagulat sina Tangwulan at Biran. Si Biran ay isa ring taong may mahusay na likas na lakas, kasama ng kalasag ng Iron Wave at kakayahan ng espiritu, siya ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling kapangyarihan. Sa kasamaang palad, ang nakatagpo niya ay si Tangwulan, isang halimaw. Nagkaroon ng hindi malulutas na agwat sa pagitan ng natural na kapangyarihan at ng natural na banal na kapangyarihan. Kahit na ang Soul Power Cultivation Base ay medyo naiiba sa pagitan ng dalawa. Gayunpaman, ang kapangyarihan ay nagtulay sa agwat sa pagitan nila. Sa ilalim ng banggaan, nanginginig ang katawan ni Tangwulan, napaatras pa si Biran. Napabuntong hininga ang lahat ng manunood na nanunood sa larong ito. Sa isang kaaway at tatlo, sa halip na mawala ang hangin, ito pa rin ang may kapangyarihan. Ito ay hindi kapanipaniwala. Ang mabangis na opens iba ng pangalawang koponan ng Tianhai Academy ay parang nakatagpo ng isang bakal na gate at biglang tumigil. Ang kanang paa ni Tangwulan ay direktang humawak sa Iron Wave Shield na nasa harapan niya. Close up, pinakagusto niya. At tahimik na lumitaw ang isang figure sa likod ni Wu Yuhan. Banayad na Dragon Storm, ilunsad. Sa kabilang banda, hindi alam ni Lei Jun nang biglang nahulog ang isang malaking water polo. Ang ikalawang pag-atake na ilulunsad niya ay biglang naging hindi mabilang na mga agos ng kuryente, na isinasagawa sa tubig.
Hindi lang siya nabasa, nagkalat din ang mga agos ng kuryente at nawala ng lakas ng kaluluwa. Bang! May isa pang muffled sound. Sa pagkakataong ito, si Biran, na may hawak na Iron Wave Shield, ay nataman at lumipad palabas. Kasabay nito, maraming asul na pilak na damo ang nakasalikop. Ang Iron Wave Shield ay hindi nabasag ng isang suntok ng Golden Dragon Claw, ngunit nag-iwan din ito ng malalalim na marka ng kuko. Sa sandaling binaril, naramdaman na lamang niya na parang sinampal siya ng mabangis na hayop. Nahulog sa kalasag na alon ng bakal, ang kalasag ay hindi nasira. Kasabay ng pagtataka, direkta niyang pinaandar ang pangatlong kakayahan ng espiritu. Biglang lumaki ng 3 beses ang Tailang Shield at Dumb-Oble ang kapal nito. Pinatatag nito ang kanyang katawan. Ngunit sa sandaling ito, ang asul na pilak na damo ay nakasalikop at nakakulong sa kanyang katawan. Ang asul na liwanag ay kumikislap, at nagkaroon ng sariwang simoy ng hangin sa ilalim ng mga paa ni Tang Wulan. Ganoon din ang Blue Silver Grass, at si Lei Jun, na natabunan ng tubig, ay natagpuan din sa kabilang panig. Ang tubig ay maaaring magsagawa ng kuryente, na nag-aalis ng maraming kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Ang mas kaunos-lunos pa ay ang tubig ay nagiging yelo sa isang iglap, na naging dahilan upang mahuli si Lei Jun ng asul na pilak na damo. Si Tang Wulan mismo ay buong tapang na sumugod patungo sa uri ng depensang War Spirit Master, si Biran, na nagtataglay ng Free Ring Cultivation Base. Bang, 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 bang. 5 beses na binaril ang Golden Dragon Claw. Nang matamaan si Biran ng Golden Dragon Claw sa unang pagkakataon noon, ang malakas na pagkabigla ay naging puno ng enerhiya sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang tumaas ang lakas ng isang tao ng ilang beses. Bagamat mayroong suporta sa ikatlong kakayahan ng espiritu sa oras na ito, ang talas ng Golden Dragon Claw mismo ay masyadong malakas, at ang kanyang kalasag ay kailangang kumonsumo ng maraming kapangyarihan ng espiritu upang mapanatili ang lakas nito. Ang ikatlong singsing hanggang sa unang singsing, sa ilalim ng impluwensya ng natural na supernatural na kapangyarihan ni Tang Wulan, ay pilit na pinawi ang agwat sa pagitan nila. Ang isang kuko ay umatras ng isang hakbang, 5 kuko ay umaatres ng 5 hakbang. Ang kanyang dibdib ay naging masikip ng ilang sandali, at ang mga bakas ng kuko sa bakal na kalasag ng alon sa kanyang kamay ay malapit sa gilid ng pagbagsak ng kalasag. Tumigil ka. Ang boses ng referee ay parang fenglungin kay Biran. Malambot ang kanyang mga paa, at halos mapaupo siya sa lupa, umaasa pa rin sa suporta ng bakal na kalasag ng alon sa kanyang kamay, upang maging matatag ang kanyang katawan. Si Wu Yuhan sa ilalim ng pag-atake ng Light Dragon Storm ay protektado ng referee. Para naman kay Lei Jun, may mga lumulutang na ice cone sa kanyang katawan. Buhol-buhol ng asul na pilak na damo at nagyelo ng yelo, siya lang ang laman sa cutting board. Sa pagtatapos ng laro, nanalo ang koponan mula sa Zero Class ng Donghai College. Ang asul na pilak na damo ay isa-isang nabawi, at ang Golden Dragon Claw ay nakuhang muli. Hinawakan ni Tang Wulan si Biran na uupo na sana sa lupa. Senyor, bitawan mo ako. Nakatingin kay Tang Wulan na may maaraw na ngiti sa kanyang mukha, si Biran ay hindi makatawa. Sa kaso ng halatang mga pakinabang sa kanyang paglilinang, siya ay natalo ng napakabilis, siya ay talagang ayaw. Ngunit ano ang magagawa mo kung hindi kayo magkasundo? Kung talo ka, talo ka. Bumalik sina Guyu at Xe sa Tang Wulan. Bagamat gumanap din sila ng isang kailangang-kailangan na papel sa laro, walang duda na ang liwanag ng larong ito ay kay Tang Wulan. Pinigilan niya ang pag-atake ng tatlo gamit ang sarili niyang lakas at kontrolado ang larangan ng digmaan, upang madali silang manalo. Malamang na sa wakas ay nakatayo na rin siya, nanginginig pa rin ang kanang braso, sa sandaling ito, malabo niyang narinig ang bibig ni Xe na bumubulong, hindi mahirap pakitunguhan si San Juan. Biglang tumalsik ang bibig ng dugo. Ang iniisip ni Tang Wulan sa oras na ito ay katulad ng kay Xe. Bagamat ito ang pangatlong ring, kumpara sa kahapon nang harapin niya si Ye Xinglan, hindi niya alam kung ilang beses siyang na-pressure. Siyempre, may kinalaman din ito sa kakayahan ng tatlong kalaban ngayon na pigilan niya. Ang pinakamalakas na punto ng kalaban ay ang Defensive Type Battle Spirit Master. Ang Defensive Type Battle Spirit Master sa pangkalahatan ay mahusay sa labanan ng santukan, at ang malakas na kapangyarihan ni Tang Wulan ay maaaring magbigay ng pinakamalaking epekto nito sa laban ng santukan. Ang mga espiritong kakayahan ni Biran ay hindi ipinakita ang lahat ng ito sa unang pagkakataon, kaya natural na nahulog siya sa isang dehado. Alam mo, noong ginamit ni Tang Wulan ang Golden Dragon Claw, ang kanyang kapangyarihan ay kasing lakas ng isang Free Ring Power Type War Spirit Master. Hindi banggitin ang talas at mapanira na epekto ng Golden Dragon Claw. Sa katunayan, ang swerte ni Biran ay medyo maganda. Inatake siya ni Tang Wulan ng 6 na sunod-sunod na beses, at hindi lumitaw ang mapanira na mga special effect. Kung hindi niya ito malalabanan ng mas mabilis. Ang isa sa mga dahilan ay ang mapanira na mga espesyal na epekto ng Golden Dragon Claw ay mas malamang na lumitaw sa buhay na katawan. Round Robin, ang unang tagumpay ay napanalunan. Kahon no. 7. Masarap talaga.
Ito ang unang pagkakataon na nanood si Shen Yi ng Zero Shift game. Naka-zoom in lang siya sa screen specially. Ang malakas na pagganap ni Tang Wulan ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Ang kanang braso niya ay ang bloodline mutation na sinabi mo. Tanong ni Shen Yi kay Wu Changkong. Tumango si Wu Changkong. Ngumiti si Shen Yi at sinabing, hindi siya ganoon ka-simple. Sa aking palagay, hindi lang siya isang bloodline mutation. Ang kanyang sariling talento ay napakahusay din, napakamakapangyarihan. Muling tumango si Wu Changkong. Nagpatuloy si Shen Yi, ang purple na first spirit ring ay may mahusay na pisikal na lakas. Ito ang espesyal na nilinang mo. Kung maaabot mo ang ikatlong singsing bago ang edad na 15, ang mutation ng katawan ay mapapahusay. Ito ay talagang isang magandang pagpipilian. Sinabi ni Wu Changkong, maaari kang magpatuloy na manood ng kanilang mga laro kung may oras ka. Aalis muna ako. Pagkatapos magsalita, tumayo siya at naglakad palayo. Tumingin si Shen Yi sa kanyang paalis na likod, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, at ang isang pares ng madilim na berdeng mata ay nagpakita ng maalalahanang kulay, at hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Ikatlong kahon. Parehong nagulat sina Mu Chen at Duan Zuan. Kahit na si Mu Chen iyon, ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Tang Wulan noong siya ay nakikipaglaban. Ngayon lang siya dumating. Sa pagkakataong ito, hiniling niya kay Tang Wulan na lumahok sa Forging Master Competition, hindi lang para maranasan niya, hindi lang para makakuha siya ng lugar, mga dahilan lang ito. Ang pinakamahalagang bagay ay gusto niyang suriin ang Xinxing ni Tang Wulan. Kung ang isang disipulo ay maaaring magmana ng mantle ng master ay hindi ang pinakamahalagang bagay. Ang pinakamahalagang bagay ay na habang nagmamana ng mantle, ang kanyang sariling karakter ay hindi dapat magkamali. Kung hindi, ang mga kakayahan ay magiging asul, ngunit ang karakter ay hindi mabata, na magdudulot lamang ng kapahamakan. Palaging ipinapakita ni Tang Wulan na mahilig siya sa pera, kaya sinadya ni Mu Chen ang gayong tukso para sa kanya. Napatunayan ng mga katotohanan na ang batang ito na si Tang Wulan ay nagpakita sa kanya kung ano ang hilig ng isang ginoo na kumita ng pera, na naging dahilan upang masiyahan si Mu Chen sa kanya. Si Mu Chen ay hindi gaanong sabik na isagawa ang pagsisiyasat sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Tang Wulan ay bata pa, at ang kanyang ugali ay maaapektuhan ng kapaligiran at mga tao sa kanyang paligid. Itinuro din sa kanya ni Mu Chen ang aspetong ito ng hindi mahahalata. Gayunpaman, napakabilis ng kanyang growth rate na isa na siyang level 4 blacksmith sa wala pang isang taon. Umabot na sa punto kung saan ang asosasyon ay kailangang mag-tilt ng mas maraming mapagkukunan patungo sa kanya, kaya nagpa siya si Mu Chen na magsagawa ng lihim na pagtatasa sa kanya sa pamamagitan ng kompetisyong ito ng Sky Sea Alliance. Siya ay lubos na nasisiyahan sa mga resulta ng pagtatasa. Natural na isuko ni Tang Wulan ang kampyonato at ibinigay ang kampyonato kay Mu Shi, at tinanggihan din ang tukso ng kanyang guro. Para kay Mu Chen, ang pagiging epektibo ng labanan na ipinakita sa kompetisyon ng koponan ay isang hindi inaasahang kagalakan. Hindi ko inasahan na ang maliit na lalaki na ito ay may ganoong kalakas na kapangyarihang panlaban. Isang singsing ang nagpatigas sa ikatlong singsing, at ang kanyang singsing ay nasa 1,000 taon pa rin. Tila ang mga espiritual na bagay na hiniling niya sa akin na bilhin para sa kanya ay upang mapabuti ang kanyang pisikal na fitness. Nakangising sabi ni Mu Chen. Sumimangot si Duan Zuan pagkatapos ng maikling sorpresa, sa tingin mo ba ito ay isang magandang bagay? Natigilan si Mu Chen, guro, may mali ba? Napabuntong hininga si Duan Zuan, napakatalino niya sa mga Spirit Masters, inilalagay ba niya ang karamihan sa kanyang lakas sa forging? Ang layunin niya ay maging isang Master Craftsman o isang Battle Armor Master, alam mo ba? May bahagyang ngiti sa mukha ni Mu Chen, matagal ko nang alam ang sagot sa tanong na ito. Matagal ko na siyang tinanong kung ano ang kanyang mga mithiin. Sinabi niya sa akin na umaasa siyang maging isang Battle Armor Master. Sinuportahan ko ang kanyang ideya. Napatingin si Duan Zuan kay Mu Chen nang may pagtataka, sinusuportahan mo ba ang kanyang ideya? Tumango si Mu Chen, ang batang ito ay may kakaibang martial arts spirit at kakaibang pisikal na kondisyon. Siya ay may kakaibang kondisyon para sa forging. Hindi lamang siya ipinanganak na may supernatural na kapangyarihan, ngunit mayroon ding pambihirang pangunawa. Sa katunayan, ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay ang kanyang soul power cultivation ay hindi makakasabay dito. Ang kakayahang magpanday ay naghihigpit sa pagpapabuti ng kanyang buhay, hindi para sa paghahanap ng panahon. Kasing ganda ng pagmamanupaktura o disenyo ng mecha na direktang makakatulong sa kanya na maging isang Battle Armor Master, ang tulong bilang pangalawang trabaho ay napakalaki rin. Kung maaabot niya ang antas ng Saint Craftsman sa hinaharap, kung gayon ang tulong sa pagforging ay maaaring maging mas mahalaga kaysa sa kanyang pag-aaral ng mecha manufacturing at disenyo. Kaya naman, naniniwala ako na hindi niya pipiliin na magbago sa kanyang pangalawang karera. Tulad ng kasabihan, ang pagharang ay mas mahusay kaysa sa kalat-kalat. Hindi ko siya tutulan na magtrabaho patungo sa Armor Master, ngunit hikayatin siya. Kailangan ko lang sabihin sa kanya na ang pagiging isang nangungunang panday ay ang batayan para sa pagiging isang Armor Master.
Walang alinlangan na ito ang numero unong propesyon sa mainland, ngunit sa 100 Soul Masters, maaaring walang isa na maaaring maging isang mataas na Armor Master, bukod sa Shrek na Armor, dahil ang Shrek ay maaaring maging isang Master sa labanan. Sino ang maglalakas loob na magsabi na kaya nilang magsanay ng isang Soul Master para maging isang Battle Armor Master, natural na magiging maliwanag ang batang ito, at marunong siyang pumili. Tumingin si Duan Zuan kay Mu Chen ng may malalim na kahulugan, talagang matanda na ako at hindi na makasabay sa uso ang iniisip ko. Siguro tama ka. Ang liwanag sa mga mata ni Mu Chen ay kumikislap, huwag kang mag-alala, walang umaasa na ang batang ito ay higit na makakagawa ng landas na ito kaysa sa akin. Inaasahan ko rin ang pagsasanay ng isang dalubhasang manggagawa. Ngumiti din si Duan Zuan, para akong, ang ikapitong antas na Saint Craftsman, ang negal inang ng iyong ikawalong antas. Bumaba si Tang Wulan at ang kanyang mga kasama sa entablado. Napakasarap sa pakiramdam ng laro ngayon. Masasabing na isagawa niya ang kanyang mga pakinabang sa napakataas na antas, gamit ang kanyang sariling lakas upang salakayin ang mga pagkukulang ng kalaban, at talunin ang kalaban. Gayunpaman, pagkatapos lumahok sa kompetisyon sa nakalipas na ilang araw, natuklasan niya na ang mga Young Soul Masters ng Sky Sea Alliance sa pangkalahatan ay may problema, iyon ay, kulang sila sa aktwal na karanasan sa pakikipaglaban, at karamihan sa kanila ay hindi magagamit ang kanilang pinakamalakas na kakayahan. Totoo ito para sa mga individual na kompetisyon, at gayon din para sa mga kompetisyon ng pangkat. Katulad ngayon, ang mga mag-aaral ng pangalawang koponan ng Tianhai Academy, bagamat lahat sila ay nagpakita ng kanilang mga espiritong kakayahan sa kompetisyon, ito ay isang mekanikal na pagpapakita lamang. Hindi pa banggitin na ang mga kakayahan ng espiritu ay umuunlad tulad ni Teacher Wu, at maging ang paggamit ng kanilang sariling mga kakayahan sa espiritu ay hindi magagamit ng lubusan, na nagbibigay daan sa kanila na madaling talunin ang malakas na may mahinang mga base ng paglilinang na mas mababa sa kanilang mga kalaban. Napakahina nila. Mukhang wala talaga ang antas ng kapangyarihan ng espiritu. Ganoon din ang naramdaman ni XCXC, at ngayon ay puno na siya ng tiwala sa sarili. Maingat na sinabi ni Gu Yu, sa katunayan, hindi sila mahina, ngunit ang aming aktwal na karanasan sa pakikipaglaban ay mas malakas kaysa sa kanila. Sinabi ni Xu Xiaoyan, oo. Ang paraan na itinuturo sa atin ni Teacher Wu ay iba sa normal na pamamaraan ng Soul Master Academy. Ang karaniwang pagtuturo ay pangunahing nakabatay sa pagbibigay ng kaalaman. Kahit na ang aktwal na pagtuturo sa pakikipaglaban ay magiging ligtas hanggat maaari. Ipagpatuloy. Lahat ay nag-uusap sa isa't isa at naglalabas ng mga kakayahan sa espiritu. Paano ka talaga makakalaban tulad namin? Pagkatapos niyang sumali sa Class 0, hindi nagtagal ay natuklasan niya na sina Tang Wulan, XCXC, at Gu Yu ay mas mataas sa kanya sa aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban. Hindi niya partikular na naintindihan dahil hindi siya nakilahok sa nakaraang pagtuturo ng Ascension Platform. Sa patuloy na malalim na pag-aaral, kasama ng mga direktang talakayan kay Wu Changkong, unti-unting naunawaan ni Xu Xiaoyan kung bakit napakalakas ng mga zero-class na estudyante. Hindi magiging maawain si Wu Changkong sa aktwal na pagsasanay sa labanan. Madalas silang nasaktan. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang intensity ng pagtuturo kaysa sa mga ordinaryong klase. Kahit na ang espiritu ng kapangyarihan ng lahat ay hindi tumaas ng mas mabilis, ang kakayahang gamitin ng kanilang mga kakayahan sa labanan ay mas malakas. Nag-isip si XCXC, ang ating Sky Sea Alliance ay palaging mas mababa kaysa sa gitna at kanlurang mga rehiyon sa mga tuntunin ng kakayahan ng Soul Master. Ang pangunahing dahilan ay maaaring ang iba't ibang mga pamamaraan ng pagtuturo, kasama ang ilang mga makasaysayang dahilan. Sa ngayon, may mga organikong sandata. Sa pangkalahatan, gaano man kalakas ang personal na lakas ng Soul Master, hanggat hindi ito lalampas sa pinakakaraniwang gabay ng kaluluwa, ito ay hindi lalampas sa pang-apat na baseng singsing. Mecha. Sa makatuwid, ang karamihan sa mga tao ay handang pumili ng isang shortcut, hanggat ang antas ng kapangyarihan ng kaluluwa ay nagpapabuti, at ang hinaharap ay magiging mga mahusay na propesyon, kung kaya't kung ang karamihan sa mga master ng kaluluwa ay maaaring pumasok sa advanced na akademya, sila ay sasali sa departamento ng mecha. Narinig ko na magkaiba ang sitwasyon sa gitna at kanlurang bahagi ng mainland. Mas maraming Soul Master sa kanilang panig ang gustong maging Armor Masters kaysa sa atin. Kaya naman, maraming tao ang pinipiling sumama sa Spirit Master Training. Mas dalisay na ruta, kaysa bulag na palakasin ang espiritong kapangyarihan. Ang premise ng Armor Master ay dapat na ito ay isang makapangyarihang Soul Master. Sa makatuwid, ang proporsyon ng kanlurang bahagi ng armor na rehiyon ay mas mataas. Ang Armor Master ay may talento, ito ang pinakahuling puwersa ng mainland, at ang pagkakaibang ito sa pilosopiya ay nagdulot ng agwat sa lakas. Sa tingin ko ang paraan ng pagtuturo sa atin ni Mr. Wu ay maaaring mas malapit sa gitnang rehiyon, na kung saan ang Shrek Academy ay ang core. Sa makatuwid, ang ating aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban ay mas malakas kaysa sa ating mga kapantay. Sa pakikinig sa pagkukwento ni XCXC, hindi maiwasan ni Tang Wulan na tumingin ng kaunti, paano mo nalaman ito?
Hindi siya naniniwala na naisip ni Xe ang mga bagay na ito. Ngumiti si Xe, gusto kong lumabas at maglaro ng mabuti bago magbakasyon, ngunit gusto ako ng tatay ko na subukan. Binigyan ko siya ng malaking sorpresa. Nakinig siya sa akin at sinabi sa akin ang tungkol sa aming mga pamamaraan sa paglilinang. Ito. Ang aking ama ay may napakagandang pangitain. Tumango si Tang Wulan, napakamakatuwiran ang mga salita ni Uncle. Magsikap tayo sa direksyon ng Battle Armor Master. Gaya ng sinabi niya, iniunat niya ang kanyang kamay. Natural na inilagay ni Guyu ang kanyang kamay sa ilalim ng kamay ni Tang Wulan, kasama sina Xe at Shu Xiaoyan sa itaas. Nagkatinginan silang apat at ngumiti, at naramdaman nilang tumaas ng husto ang kanilang kumpiyansa. Sa susunod na 3 round, lahat sila ay medyo madaling nanalo, at isa lamang sa kanila ang may 3-ring Soul Master. Ibinigay ni Tang Wulan ang buong paglalaro sa papel ng pangunahing tauhan ng koponan, pagkontrol sa field, pagdepensa, at pag-atake sa lahat ng isang tao. Umaasa sa kanyang natural na supernatural na kapangyarihan at Golden Dragon Claws, bagamat isa lang ang level ng cultivation niya, wala pa siyang nakakaharap na kalaban. Matapos manalo ng 4 na sunod-sunod na laro, napapansin na sila ng ibang mga koponan sa parehong grupo. Lalo na ang pag-aalala para kay Tang Wulan. Sa kompetisyon, ang lakas ni Tang Wulan ay masyadong nakasisilaw. Ang 1,000 taon lamang ay sapat na upang maakit ang atensyon. Bilang karagdagan, madalas siyang nakatayo sa harap ng isang malupit na tao, na lumilikha ng mga pagkakataon para sa kanyang mga kasosyo. Sinimulan na ng ibang mga koponan na pag-aralan ang kanyang mga pamamaraan sa pakikipaglaban. Ang buhay ni Tang Wulan ay napakaregular. Sa umaga ay nag-practice siya ng Purple Magic Pupil, sa umaga ay nag-practice siya ng kontrol ng mga crane, naglaro siya sa hapon, at nagninilay siya sa gabi. Puno at makabuluhan. Ang aktwal na labanan ay isang kailangang-kailangan na bahagi ng pagsasanay. Siya ay unti-unting nagsimula sa crane control, at kung minsan ay sinubukan pa ito sa mga kompetisyon. Bagamat wala pa itong magandang resulta, ang pakiramdam ni Tang Wulan sa pagkontrol sa mga kasanayan sa crane ay naging mas malinaw at mas malinaw. Ang crane control gong ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng karagdagang paraan ng pakikipaglaban, ngunit ito ay mas madaling gamitin kaysa dati sa paggamit ng compressed soul power ni Zuan Chenggang. Ito ay eksakto kung ano ang kailangan niya ngayon upang gamitin ang kanyang limitadong espiritu kapangyarihan upang magsagawa ng mas malakas na combat effectiveness. Balita ko, napakalakas ng kalaban natin ngayon. Ito yata ang pinakamalakas na kalaban sa grupo natin. Sabi ni Xe kay Tang Wulan. Tumango si Tang Wulan, well, yeah. Ang unang team ng Hilo City Hilo Academy. Sinasabing mayroong 2 ikatlong ring at 1 2 ring. Ang kabuuang lakas ng aming grupo ay itinuturing na mahina sa 4 na grupo. Hilo Academy ang harap ay 4 din ang panalo at 4 na panalo, katulad namin. Ang nangungunang 4 ay maaaring makapasok sa nangungunang 6 na 16, basta't manalo kami sa larong ito, kami ay magiging matatag. Sinabi ni Xe, paano laruin ang oras na ito? Dapat ko bang hayaan akong maglaro at maglaro? Pupunta ka sa bawat oras, boring ako. Hininaan ni Tang Wulan ang kanyang boses at mahiwagang sinabi, ang panlilinlang ng mamamatay ay ang sumulpot mula sa likuran. Ang may pinakamasamang kakayahan na tulad ko ay sumabog sa harapan. Sabi ni Xe, talaga. Pero, napansin mo ba na ang mga babae mula sa ibang teams ay pinapansin ka ng gusto, pero hindi nila ako pinapansin? Halatang mas gwapo ako sa'yo. Makapal talaga ang mukha mo. Wala kang ang 1/3 ng kagwapuhan ni Captain E. Tumawa si Shu Xiaoyan. Iritadong sinabi ni Xe, I hate people like you who tell the truth the most. Anyway, I want to play a beat. I don't want to be a killer, I just want to go all out to break out. Nagkibit balikat si Tang Wulan at sinabing, okay. Medyo nagbago ang mga taktika natin. Bilang pinuno ng koponan, si Wu Changkong ay palaging laissez-faire sa kanila, at hindi gumawa ng anumang mga plano para sa kanila. Ang lahat ng mga plano sa labanan ay ginawa ni Tang Wulan. Ang buong antas ng kalayaan ay nagbigay din kay Tang Wulan ng silid para maglaro. Ang dahilan kung bakit todo-todo siya para maging malakas sa nakaraang laro ay dahil lang sa gusto niyang takpan sina Xe at Guyu ng sarili niyang liwanag. Ang mga kalaban sa kasalukuyang round robin ay hindi ang pinakamalakas. Gusto nilang ipaglaban ang mga huling tagumpay, dapat nilang panatilihin ang kanilang mga pumatay. Pagkatapos ng lahat, ang mga koponan sa likod ay mas mahusay kaysa sa bawat isa. Mayroong kahit na mga kombinasyon ng Shrek Academy tulad ng Ye Xinglan at Little Fatty Shulizi. Matagal nang nalantad ang kanyang lakas, kaya hanggat maaari ay dapat niyang itago ang kanyang mga kasama. Ngayon ay haharap sila sa Marine Academy. Ang Marine Academy ay ang ikatlong pinakamalaking lungsod sa Sky Sea Alliance, pangalawa lamang sa East Sea City, at 200 kilometro sa hilaga ng Sky Sea City. Ang mga tao ng Hilo Cheng ay may malalakas na personalidad, at ang Hilo Academy ay sikat din sa Sky Sea Alliance, at least ang pangalan ay mas mataas kaysa sa Donghai Academy.
Ang edad ng tatlong mag-aaral na dumating sa kompetisyon sa ngalan ng Ocean and Land College sa pagkakataong ito ay higit sa 14 na taong gulang. Dalawang tatlong singsing at isang dalawang singsing, kahit na ang dalawang singsing na Espiritu Master, ang cultivation base ay hindi bababa sa ika-25 na antas. Sa mga nakaraang laro, ang mga kalaban ay natalo sa pamamagitan ng ganap na lakas. Mayroong ilang mga tawag upang mapanalunan ang kampyonato. Sa kanila, may 1,000-year spirit ring ang captain nila, pero simula pa lang ng laro, hindi na niya ginamit ang 1,000-year spirit ability niya, hindi ko alam kung ano yun. Nga pala, may nakilala lang akong kakilala. Mahiwagang sabi ni XCXC. WHO. Kaina-hinalang tanong ni Tang Wulan. Sabi ni XCXC, syempre yung original na dalawa sa klase namin, Yang Si at Jin Shi. Parang kinakatawan nila ang Haidong Academy. Ang pang-apat na grupo ng round robin. Pinamunuan ito ng isang senior. Napaka-smooth din daw ng nakaraang laro. Wang Jingxi at Zhang Yangzi. Nang marinig ang kanilang mga pangalan, hindi napigilan ni Tang Wulan na kiligin ang kanyang puso. Sa pag-iisip pabalik sa sitwasyon ng magkasamang humarap ang kanyang mga kaibigan sa Demon Spider na may mukha ng tao, hindi niya maiwasang makaramdam ng hindi komportable. Kung hindi dahil sa kanilang sarili, hindi sila aalis. Sinabi ni XCXC, kinamusta ko sila, sabi ni Jin Shi, ang huling bagay na gusto ko ay makilala tayo sa laro, haha. Marahan na bamantong hininga si Tang Wulan, kung nasa zero shift pa sila, maganda ito. Ang kailangan lang nating gawin ay magdagdag ng isa pang tao at lahat tayo ay makakasali sa 7-on-7 match. Lumiit ang ngiti ni XCXC, at bamantong hininga, hindi mo masisisi ang sinuman sa bagay na ito, lahat ay may kanya-kanyang ambisyon. Anyway, mayroon pa rin tayong zero class. Para sa karangalan ng zero class, mananalo tayo sa larong ito ngayon. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag, siguradong mananalo. Oo naman. Sabay ding sabi ni na Xu Xiaoyan at Gu Yu. Matapos makapasok sa round robin, ang talahanayan ng kompetisyon ng Tianhai Stadium ay halatang mas malaki kaysa sa knockout rounds, at ang pagsubaybay ay mas maayos. Ang mga laro sa hapon ay para sa junior group. Bagamat mayroon ding mga broadcast, ang madla ay palaging hindi nasisiyahan sa madla. Marahil pagkatapos lamang ng round ng 16, ang junior competition ay tatanggap ng higit na atensyon. Lalo na yung 3-on-3 match. Kahon no. Isa. Ang no. Isang box ng Tianhai Stadium ay palaging nakalaan para sa opisyal ng Tianhai City. Sa ilang mahahalagang kaganapan, ang lungsod ng Tianhai at ang mga opisyal na pinuno ng Liga ng Tianhai ay manunood ng mga laro dito. Sa makatuwid, ang box isa din ang pinakamalaki. Gayunpaman, ang no. Isa na kahon sa hapon ay tila napakadesyerto. Ito na ngayon ang kompetisyon ng Junior Soul Master, at ito ay isang 3-on-3 competition sa simula. Ilang high-level executive ang manunood ng mga kompetisyon na ito. Pero wala rin lugar dito, may 2 taong nakaupo sa malambot at komportableng sofa, inaayos ang laro sa big screen. Pareho silang nasa 50 anyos, ang isa ay matangkad at matibay, at ang isang maitim na pulang mixing buhok ay parang apoy. Napakalakas ng boses niya, at mahinang umalangaw ang buong box 1 kapag nagsasalita siya. Brother Zinpeng, ang iyong Ocean and Land College ay magniningning sa pagkakataong ito. Ang lalaking tinawag niyang Zinpeng ay payat, may tansong balat, maliliit na mga mata ngunit napakatalas ng mga mata, at bahagyang ngumiti, magalang si Brother Wan Tian. Walang sino man ang makakapagpabagal sa posisyon ng iyong Tianhai Academy sa liga. Ang dalawa sa harap nila ay parehong napaka-prestihiyosong pag-iral sa Sky Sea Alliance Spirit Master Realm. Ang lalaking may pulang buhok na si Long Wan Tian ay ang dean ng Tianhai Intermediate Academy sa Tianhai City, at isang 6-ring Soul Emperor level powerhouse. Si Zhang Zinpeng, ang dean ng Silan City Silan Intermediate Academy, ang kanyang paglilinang ay bahagyang mas mababa kaysa sa Long Wan Tian, ngunit naabot na rin niya ang antas ng Soul Emperor. Pinapanta ako ni Kuya Zinpeng ngayon. Ano ang papanoorin mo? Junior match ba ito? Tanong ni Long Wan Tian kay Zhang Zinpeng. Tumango si Zhang Zinpeng, may ilang estudyante sa ating kolehiyo na may magagandang kakayahan. Gusto kong makipag-usap kay Brother Wan Tian upang makita kung mabibigyan tayo ng 3 lugar. Gumalaw ang puso ni Long Wan Tian. Siyempre alam niya kung ano ang tinutukoy ni Zhang Zinpeng. Ang gusto niya ay isang lugar para mag-apply para sa Shrek Academy. Ang Shrek Academy ay hindi kumukuha ng mga estudyante bawat taon, isang beses lamang bawat 3 taon. Maraming mga pangunahing liga sa mainland ang karapat-dapat na magmungkahi ng ilang natitirang talento para mag-sign up. Ngunit ang saligan ay ang edad ay hindi maaaring higit sa 15 taong gulang, at ang cultivation base ay maaaring hindi mataas, ngunit ito ay dapat nakakaiba. Dahil ang pag-unlad ng mga Soul Master sa Sky Sea Alliance ay mas mababa sa iba pang mga alyansa, ang bilang ng mga lugar ay medyo mahirap makuha. May mga 120 na lugar lamang para sa bawat aplikasyon. Alam mo, 12-12 ng mga lungsod ang nakikipagkumpetensya para sa 120 lugar na ito. Sa karaniwan, mayroon lamang 2 o 3 sa bawat lungsod.
Bilang unang kolehiyo ng liga, ang Tianhai College ay nanalo ng 20 sa kanila. Kung ang ibang mga kolehiyo ay makakakuha ng mga lugar, ito ay depende sa kung paano inilalaan ang alyansa. Siyempre, ang kabuuang lakas ng kolehiyo ng Tianhai ay talagang higit pa kaysa sa mga ordinaryong kolehiyo. Brother Zinpeng, maaari kang makakuha ng ilang mga lugar sa bawat oras. Tutal, ang lakas ng Hilo Academy ay nariyan. Bakit ka pupunta para makipag-usap sa akin? Mahinahong tanong ni Long Wantian. Matapos manahimik sandali si Zhang Zinpeng, sinabi niya, dahil, ang gusto ko ay hindi isang ordinaryong lugar. Gusto kong mag-apply para sa isang lugar sa loob ng looban. Nang marinig ang kanyang mga salita, biglang nanlaki ang mga mata ni Long Wantian, at naglabas din ng malakas na momentum ang kanyang katawan. Ano ang pinag-uusapan mo? Ang daming lugar sa looban. 120 lugar ang tumutukoy sa mga ordinaryong lugar. At ang bilang ng mga aplikante para sa Inner Courtyard ay 5 lamang sa buong Sky Sea Alliance. Tama, palad lang. Sa lahat ng oras, ang 5 lugar na ito ay hawak ng Tianhai Academy sa halos lahat ng oras, at ang isa ay paminsan-minsan ay inilabas, at mayroon ding mga natatanging talento na lumilitaw sa ibang mga kolehiyo. Nangangailangan din ito ng iba't ibang palitan ng mga benepisyo upang maibigay. Alam ng lahat ang pagkakaiba sa pagitan ng panloob na patio at panlabas na patio ng Shrek Academy. Ang kakayahang magsanay ng isang disipulo sa loob ng courtyard ay walang alinlangan na pagmamalaki ng buong Sky Sea Alliance. Ngunit sa katunayan, ang mga mag-aaral na pinili ng Sky Sea Alliance ay hindi pinapasok sa loob ng looban sa loob ng maraming taon. Ang panloob na bakuran ng Shrek Academy ay bihirang mag-enroll ng higit sa 10 mag-aaral sa bawat sesyon, at nagkaroon ng sitwasyon kung saan 0 ang numero ng pagpapatala. May isip kung gaano kahirap ang pagtatasa nito. Sa pangkalahatan, ang mga mag-aaral mula sa panloob na patio ng Shrek Academy ay tinatanggap mula sa panlabas na patio, at napakabihirang pumasok ng direkta sa panloob na patio. Gayunpaman, ang bilang ng mga lugar na mag-a-apply para sa panloob na patio ay napakahalaga pa rin. Hanggat nakuha ang kota na ito ay katumbas ng pagrekomenda ng Sky Sea Alliance. Kaya naman, may isip ang kahalagahan ng 5 lugar na ito, na karaniwang katumbas ng 5 Battle Armor Masters. Ang Shrek Academy ay may mahigpit na panloob na mga kinakailangan. Hindi sila nakikilahok sa anumang mga hindi pagkakaunawaan sa mainland. Gayunpaman, walang gaanong mga kinakailangan para sa mga nagtapos. Hanggat hindi ginagamit ng mga nagsipagtapos ang pangalan ng Shrek Academy, paano mapipili ng mga mag-aaral sa panlabas na patio ang kanilang kinabukasan pagkatapos ng graduation? Hindi makikialam. Ang saligan ay hindi gumawa ng mga krimen. Sa makatuwid, ang mga disipulo na pinili ng isang intermediate academy ay maaaring pumasok sa Shrek Academy, maging isa sa kanila, at maging isang Battle Armor Master sa hinaharap. May isip ang kahalagahan ng akademyang ito. Humingi ng lugar si Zhang Zinpeng sa panloob na patio. Paanong hindi matitigilan si Long Wantian? Brother Wantian, huwag kang mag-alala, makinig ka sa akin. Alam kong medyo biglaan ang paghingi sa iyo ng lugar sa Inner Courtyard. Gayunpaman, magagaling talaga ang mga estudyante ko. Kung sa tingin mo ay hindi talaga sila mapapapasok sa Inner Courtyard, hindi ko hihilingin sa iyo ang non-partial request na ito. After all, in any case, ang miyembro ng Sky Alliance ng Sky Sea ay direktang makakatanggap ng mga estudyante ng Hilo Academy SEA. Ang panloob na patio ng Shrek Academy, ito ay para sa buong ang alyansa ay isang malaking karangalan, at maaari pa nitong madagdagan ang ating bilang ng mga kandidato sa hinaharap. Ang Shrek Academy ay may mga regulasyon na kung ang isa sa mga mag-aaral na pinili ng napiling lugar ay maaaring tanggapin sa panloob na patio, ang bilang ng mga kandidato para sa kasunod na pagpili ay tataas ng naaayon. Ang ekspresyon ni Long Wantian ay pinaikli, Brother Zinpeng, dapat mong malaman na hindi ako makapagpapasya ng kota ng panloob na patio ng mag-isa. Nangangailangan ito ng pinag-isang pag-aproba ng alyansa. Walang pakialam na ngumiti si Zhang Zinpeng, hindi niya alam na ito ang opisyal na boses ni Long Wantian, at wala siyang planong ibigay ang lugar na ito. Bueno, kapatid na Wantian, mangyaring manood muna ng ilang mga laro ng mga kompetisyon ng aking mga disipulo. Kung sa wakas ay maaari na silang tumayo sa junior group, mangyaring tawagan si Brother Tian upang bigyan ng higit na konsiderasyon. Pagkatapos ng lahat, sa ikalawang kalahati ng taong ito ay darating. Oras na upang mag-apply. Sinabi ni Long Wantian na walang pangako, pagkatapos ay tingnan mo muna. Naayos na ang imahe ng playing field sa salamin ng box 1. Sa entablado, kakapasok lang ng mga kalahok mula sa magkabilang panig sa arena. Ang 3 estudyante sa isang tabi ay puro babae. Sa 3 babae, ang babaeng naglalakad sa harapan ay may mahabang light blue na buhok at matangkad. Bagamat wala pang 15 anyos, payat na siya. Kamukhang kamukha niya ang babaeng nasa kaliwang likuran niya, pero kakaiba, ang babaeng ito ay may mahabang light green na buhok, na kakaiba sa babaeng nasa harapan. Banayad na berdeng kulay ng buhok ay napakabihirang, ang parehong mukha, iba't ibang kulay ng buhok, agad na naakit ang atensyon ng Long Wantian. Sa katunayan, kilalang kilala ni Long Wantian si Zhang Zinpeng. Ang dati niyang kaibigan ay hindi kailanman naging walang layunin.
Dahil maaari siyang gumawa ng ganoong kahilingan ngayon, makikita na malaki ang tiwala niya sa ilan sa kanyang mga alagad. Bilang karagdagan sa dalawang magkamukhang babae na ito, mayroon ding isang batang babae na may mahabang maputlang blonde na buhok at manipis na katawan, ngunit ang pinakamataas. Ang buong tao ay mukhang tuwid, ang mga mata ay napakaliwanag, at madaling makaakit ng pansin. Ang blonde ay si Wang Dongqi, 1, Lightning Sword, 3rd Ring, 30 level strong attack type Spirit War Master. Ang blue-haired at green-haired twin sisters na sina Zhou Hanyu at Zhou Tian'er. Si Zhou Hanyu ay may 3 singsing, level 31, at si Zhou Tian'er ay may 2 singsing, level 27. Sandaling ipinakilala ni Zhang Jinpeng ang kanyang 3 disipulo kay Long Wantian. Tumango si Long Wantian at tiningnan ang mga resulta ng 2 panig na ipinapakita sa screen. Bigla niyang bulong. Hindi siya nagulat na ang Hailu Academy ay nagkaroon ng 4 na panalo at 4 na panalo sa round robin, ngunit ang kanilang kalaban ay nagmula sa Donghai Intermediate Academy. Medyo nakakagulat na 4 na laro at 4 na panalo rin ang napanalunan ng mga estudyante ng mga estudyante. Bukod dito, ang pangkat na ito ay ang ikatlong pangkat ng East China Sea Academy. Alam mo, ang East China Sea Academy ay palaging nasa gitna at ibabang bahagi ng Sky Sea Alliance. Bagamat malaki ang lungsod, kakaunti ang mga natitirang talento sa kolehiyo. Hindi banggitin na mayroon pa ring 3 koponan na nakikipagkumpetensya sa ngalan ng East China Sea Academy. Kung titingnan ang 3 manlalaro sa field, napakabata pa nila. Itong Donghai College student, binigyan ba ito ng pansin ni Brother Xin Pang? Tanong ni Long Wantian. Nagpakita si Zhang Jinpeng ng kakaibang hitsura sa kanyang mukha, at bahagya siyang tumango, binigyan ko ito ng pansin ng kaunti, ang pangkat na ito ay kakaiba. Bagamat napakabata nito, ang pagiging epektibo ng pakikipaglaban nito ay napakakaiba. Oh, gulat na napatingin sa kanya si Long Wantian. Alam niya na ang dati niyang kaibigan ay palaging nasa itaas, at hindi madali para sa kanya na magbigay ng ganoong pagsusuri. Ang mga mag-aaral ng 3 koponan ng Donghai Academy ay 10 taong gulang pa lamang. Inimbestigahan ko na ito. Isa lang ang singsing ni Kapitan Tang Wulan, ngunit ito ay 1,000 taon na Spirit Ring. Ang karanasan sa pagganap sa mga nakaraang laro ay kadalasang umaasa sa kanyang sariling lakas. Hinaharang ang lahat ng pag-atake ng mga kalaban. Ang kanyang martial arts ay kahawig ng asul na pilak na damo, ngunit ang kanyang kanang kamay ay tila napakahusay na nagiging isang dragon. Sa aking mga obserbasyon, hindi ito mukhang kambal na martial arts, dahil hindi ito nakipagtulungan sa iba pang pagpapalitan ng singsing sa espiritu, marahil, ito ay isang napakabihirang pagdaragdag ng buto ng espiritu. Kung ngayon lang nagulat si Long Wantian, sa oras na ito, may mga pag-aalinlangan na lumitaw sa kanyang isipan, talagang maingat na inimbestigahan ni Zhang Jinpeng ang 3 pangkat ng East China Sea. Tulad ng pagkakakilala niya kay Zhang Jinpeng, kilala rin siya ni Zhang Jinpeng. Nang makita ang ekspresyon ni Long Wantian, alam niya kung ano ang kanyang hinuhulaan. Bahagyang ngumiti siya at sinabing, maiintindihan mo pagkatapos magsimula ang laro. Ang mga batang ito ay talagang kamangha-mangha. Hindi ito pangkaraniwan. Kung hindi dahil sa aming koponan, maaaring magpatuloy ang kanilang sunod-sunod na panalo. Ang Donghai Academy ay dapat na gumawa ng isang napakahusay na guro, kung hindi, imposibleng linangin ang gayong mga natatanging talento. Ngumiti si Long Wantian at sinabing, napakataas ng pagsusuri, kung gayon kailangan kong maghintay at makita kung anong uri ng mga natatanging kabataan ang makapagbibigay sa iyo ng labis na paghanga. Sa entablado ng kompetisyon, ang magkabilang panig ay tumindig. Katatapos lang mag-report ng pangalan ng isa't isa. Hindi napigilan ni Tang Wulan na magulat nang makita niyang ang 3 pa ay pawang mga babae. Ito ang unang pagkakataon na naka-encounter sila ng puro babae na team. Kakapikilala ko pa lang sa isa't isa, at ang pinaka nakakuha ng atensyon ni Tang Wulan ay sina Zhou Hanyu at Zhou Tian'er. Parehas silang tumingin. Mukha silang magkapatid, ngunit magkaiba ang kulay ng buhok ng magkapatid na tila kakaiba. Nakatayo sa unahan, si Zhou Hanyu ay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, mukhang isang mapagmataas na snow plum. Ang 14 na taong gulang na batang babae ay umunlad ng husto, maliban sa isang maliit na berde, ang kanyang tangkad ay halos kapareho ng sa isang matanda. Kung ikukumpara, ang 3 ni Tang Wulan ay halatang isang sukat na mas maliit. Sa pagtingin sa kalaban sa kanyang harapan, nakaramdam din si Zhou Hanyu ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Bago pa lang ang laro, malinaw niyang naalala na paulit-ulit na ipinaliwanag ng Dean na hindi niya dapat maliitin ang kalaban ngayon. Gayunpaman, hindi niya makita kung bakit nagawang manalo ng 3 maliliit na lalaki sa kanilang harapan ang lahat ng 4 na laro sa mga nakaraang laro, na nangangahulugan na halos garantisadong makapasok sila sa nangungunang 16. Mayroong kabuuang 8 laro sa yugto ng grupo at 4 na panalo. Ito ay halos isang katiyakan upang makapasok sa nangungunang 16. Ang liit talaga. 10 taong gulang pa lang sila. Si Zhou Han ay tahimik at malamig, ngunit si Zhou Tian'er ay likas na masigla, at hindi napigil ang sabihin, bata, bakit ka naparito para lumahok sa kompetisyon sa murang edad? Nang tanungin siya, hindi napigilan ni Tang Wulan ang pagkibot ng kanyang mga kalamnan sa mukha sa ganoong ugali. Ito ay isang laban.
Nandito lang kami para sa karanasan. Bagamat may ilang sama ng loob sa kanyang puso, nakangiti ang mukha ni Tang Wulan. Hindi mo maaaring hayaang makita ng iyong kalaban ang pagbabago ng iyong emosyon. Sinabi ni Joe Tienner, bakit hindi ka sumuko, kung hindi, hindi makakabuti para sa iyo kung masakit ito, na para bang inaapi namin ang maliliit. Ang ngiti sa mukha ni Tang Wulan ay naging medyo matigas, ito pa ba ay mapang-akit? Hindi na napigilan ni Gu Yu, at malamig na sinabi, mahirap sabihin kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo, pag-usapan natin ito pagkatapos maglaro. Sinimulan na ng referee ang countdown. Nilingon ni Joe Hanyu ang kanyang ulo at pinandilatan ang kanyang kapatid, pagkatapos ay tumalikod at tumanggo kay Tang Wulan. 3, 2, 1, magsisimula na ang laro. Sa anunsyo ng referee, nagsimula ang dalawang koponan na may pinakamagandang resulta sa tatlong grupo. Si Tang Wulan ay may parehong estilo ng pakikipaglaban gaya ng dati, at siya ay humakbang pasulong ng walang pag-aalinlangan, at kasabay nito ay gumawa ng isang kumpas sa kanyang kanang kamay sa likod ng kanyang likod. Ang kanyang bilis ay napakabilis, at siya ay lumipad ng diretso sa direksyon ni Joe Hanyu. Nang makita ang kilos ni Tang Wulan, halos sumugod si XCXC sa kanya, ngunit ang target ay hindi si Joe Hanyu, kundi si Wang Donkey. Sa sumunod na sandali, nakita nila ang ningning ng spirit ring na tumataas mula sa paa ng tatlong babae mula sa Hailu Academy. Parehong may tatlong singsing sina Joe Hanyu at Wang Donkey, si Joe Hanyu ay may 2 dilaw at 1 lila, at si Wang Donkey ay may 3 dilaw na spirit ring. Si Joe Tienner ay 2 dilaw na spirit ring. Gaya ng naunang inimbestigahan, ang kanilang mga kalaban sa larong ito ay 2 Soul Master at 1 mahusay na Soul Master. Sa mga tuntunin ng pangkalahatang paglilinang, sapat na upang durugan ang kanilang pag-iral. Nakalaban na rin nila ang ilang 3 singsing na kaluluwa noon. Sa makatuwid, walang pakialam ang Tang Wulan Trio sa lakas ng soul power ng kalaban. Pagkatapos lang maglaro ay alam ko na kung talagang malakas ito. Sa harap ng kaso ni Tang Wulan, si Joe Hanyu ay hindi kumilos. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanang kamay. Sa paglitaw ng 3 singsing ng espiritu, isang malabong puting halo ang pinakawalan sa kanyang katawan. Biglang damaloy ang malamig na hangin sa entablado ng kompetisyon, at ang kanyang buong pagkatao ay tila puno ng lamig, at maging ang kanyang mukha ay nagsimulang maging puti na parang nyebe. Ang sitwasyon ni Joe Tienner ay iba sa kanya. Babaeng kababayan daw ang 2 anak na babae. Sa parehong edad, masyadong malaki ang posibilidad na maging kambal. Gayunpaman, si Joe Tienner ay hindi lamang mas mababa sa kanyang nakatatandang kapatid na babae, kundi pati na rin kay Juan at sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Magkaiba. Itinaas din niya ang kanyang kamay, ngunit ang lumitaw ay hindi isang nagyayalong agos, ngunit isang maputlang berdeng ilaw, na nagparamdam kay Tang Wulan na isang napakakomportableng maputlang berdeng puno ng buhay. Ito ay, nang makita ang martial soul na pinakawalan ng 2 anak na babae, hindi maiwasan ni Tang Wulan na magulat. Hindi na siya ang ignorante na batang lalaki na kara-rating lang sa Donghai City mula sa Aulai City. Matagal na siyang nag-aral kay Wu Changkong, at bumuti ang kanyang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban. Ang kaalaman ay mayaman, kaya ang kanyang pag-unawa sa master ng kaluluwa ay mas malalim kaysa dati. Masasabi niya sa isang sulyap na ang 2 babaeng ito ay parehong bihirang elemental spirit masters, si Joe Hanyu ay dapat na may katangian ng yelo, at ang ganitong uri ng ice elemental na katangian ay tinatawag ding ice spirit. At ang Joe Tienner na iyon ay may katangiang kahoy, at ang katangiang kahoy ay tinatawag na espiritu ng kahoy. Kung ikukumpara sa mga katangian ng yelo, mas bihira ang wood spirit martial arts. Halatang magkaiba ang hininga ng magkapatid, ang kambal, ang laki ng pagkakaiba sa martial arts, himala talaga. Hindi nakakagulat na ang kanilang kulay ng buhok ay naiiba, ito ay dapat na tinutukoy ng kanilang sariling martial arts. Kahon no. Isa. Si Hanyu at Tienner ay kambal na magkapatid. Noong sila ay ipinanganak pa lang, nagkaroon na sila ng pangitain. Ang kanilang mga magulang ay mga ordinaryong tao. Nang magising ang martial soul, walang kasamang spirit power. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Ang henerasyong ito ay may mutation. Si Hanyu ay likas na puno ng soul power, at ang Ice Spirit Martial Soul ay ang unang henyo na nakatagpo sa mga taon ng kolehiyo. Mas mababa kaysa sa kanyang kapatid na babae, na may likas na ika-8 antas ng kapangyarihan ng kaluluwa. Ngunit, siya ay isang mas bihirang wood spirit physique. Ang 2 kapatid na babae ay mayroon ding espiritual na koneksyon na halos hindi maiiwasan para sa kambal. Ipinakilala ni Zhang Jinping ang sitwasyon ng kanyang 2 mapagmataas na estudyante kay Long Wantian. Napabuntong hininga si Long Wantian sa kanyang puso, isa talaga siyang magandang talento. Hindi katakatakang si Zhang Jinping ay lumapit sa kanya ng buong kumpiyansa upang humingi ng lugar sa panloob na patio. Kahit na ang lakas ng isang Soul Master ay direktang nauugnay sa Soul Power, sa maraming pagkakataon, ang diwa ng martial arts ay mas mahalaga. Isa rin itong Free-Ringed Spirit Master, at mayroong qualitative gap sa pagitan ng ordinaryong espiritu at top spirit. Ang lakas ng 2 babaeng ito parang pambihira. Sa yugto ng kompetisyon. Nakaharap kay Tang Wulan, itinaas ni Joe Hanyu ang kanyang kanang kamay upang dahan-daang bumaril pasulong,
isang ulap ng malamig na ambon ang umaagos, at biglang naging malabo ang paningin sa harap ni Tang Wulan. Nanatili siyang nakatayo at hindi gumagalaw. Itinuro ni Zhou Tian'er ang kanyang kanang kamay patungo kay Tang Wulan, at ang unang spirit ring sa ilalim ng kanyang mga paa ay lumiwanag, at isang layer ng malambot na berdeng ilaw ang biglang lumundag sa lupa, at ang mga makakapal na baging ay mabilis na tumubo, lumiliko patungo sa Tang Wulan. Paikot-ikot. Nang makita ang espiritu ng iba, hindi mapigilan ni Tang Wulan na mamangha. Hindi ba ito ang pamilyang tinatanggihan ng pamilya? Lahat sila ay mga plant martial arts spirits. Sa aspeto ng kalidad, hindi alam ng katangian ng wood spirit ni Zhou Tian'er na ito ay ilang bloke na mas mataas kaysa sa kanyang asol na pilak na damo. Ang gusot ng iba ay tila ang tinak na baging direkta. Gayunpaman, kahit na iniisip niya iyon sa kanyang isipan, ang pagkapagod ni Tang Wulan ay napakabilis. Isang lilang singsing na espiritu ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang mga asol na pilak na damo ay dumagsa. Ang mga asol na pilak na damong ito ay hindi nakasalikop sa mga baging ng kalaban, ngunit na-flatted sa isang harang sa hangin, na pinindot ang mga baging na inilabas ni Zhou Tian'er upang bumuo ng isang strip tulad ng nasa itaas. Slope na kalsada. Bumilis muli ang mga yapak ni Tang Wulan at mabilis na tumalon. Sa kahabaan ng kalsadang sementado ng kanyang asol na pilak na damo, patuloy siyang sumugod patungo kay Zhou Hanyu. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Zhou Hanyu, at ang unang singsing ng espiritu sa ilalim ng kanyang mga paa ay lumiwanag. Biglang nakaramdam ng puti si Tang Wulan sa kanyang harapan, at isang yelong pader ang lumitaw sa kanyang harapan ng walang babala. Napakaganda ng timing ng paglulunsad ni Zhou Hanyu. Nangyari ito nang sumugod si Tang Wulan mula sa asol na pilak na damong tulay at tumaas ang momentum. Pagkakita, hindi niya napigilan ang pagkarga at natamaan ang pader ng yelo. Si Tang Wulan ay sobrang walang magawa. Talagang napakabilis ng kanyang bilis, ngunit sa mga tuntunin ng kontrol sa bilis, tiyak na mas mababa ito sa maliksi na uri ng pag-atake ng War Spirit Master ni XEXE. Bilang resulta, nagulat ang tatlo ng Hilo Academy nang makitang hindi naman sinasadya ng taong ito na bumagal, ngunit mas pinabilis ang kanyang bilis. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang mga braso, hinaranggan niya ito, at sa sandaling iyuko niya ang kanyang ulo, nataman niya ang pader ng yelo. Boom! Nabasag ang pader ng yelo, at dumaan si Tang Wulan sa dingding at patuloy na sumugod kay Zhou Hanyu. Ang taong ito. Napatulala si Zhou Han. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong pagkasira sa kanyang ice wall. Hindi siya gumamit ng mga espiritong kakayahan, bumagal o umiwas, at hinampos lang ito ng lakas ng kanyang katawan. Ito ay talagang isang kakaibang bagay sa lupa. Tinamaan ni Tang Wulan ang ice wall na ito at nasa loob ng 15 metro mula sa kanya. Sa kanyang kasalukuyang bilis, kailangan lang niya ng 2 sprint para maabot si Zhou Hanyu. Tumayo pa rin si Zhou Hanyu, at humakbang si Zhou Tian'er papunta sa gilid ng kanyang kapatid. Magkaiba ang dalawang magkapatid. Si Zhou Hanyu ay palaging may yelong mukha, ngunit ngumiti si Zhou Tian'er kay Qiao Yanran. End of this chapter.